Good morning. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Rizal, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ako si William Orbadi. Ako ang may-ari dito sa 3.6 hectare. Ang aking observation sa paggamit ng Ultra Boost Prebiotics ay maganda. Ang mga panahon na bago ang application o na-introduce sa akin yan ay parang nakikita ko na hindi maganda ang paglaki ng aking mga palay. So sir, nabanggit niyo po na noong sa simula, parang hindi po siya maganda. So ibig sabihin, ilang beses po kayo nakapag-apply ng Ultra Boost dito? Bali, 2 beses. So parang hinabol lang. Yeah, So ibig sabihin, hindi kayo nakapagbasal. hindi po. So partida pa po ito. 2 beses lang na-applyan. So hindi talaga yung normal protocol na basal, side dress, and top dress. No. So parang ang ginawa nyo noong nakita nyo medyo hindi maganda, hinabol nyo po. Paano po ba ang nangyari? Yun nga, nakita ko nga nung after 5 or 1 week, nagkaroon na ng changes yung mga kulay niya na hindi na siya yung parang kung sa tao ay matamlay. Okay. Kasi po nung nag-apply po kami ng Ultra Boost, makuhan po na siya. Tapos napabilis po siya na tumangkad po, sir. Tapos gumanda po siya. Yung bunga niya, umintog din. Galing Po. So biglang napansin nyo, biglang tumangkad. Ayun, nag-green agad nung simula pa lang. So, Maliliit po siya noon. Biglang tumangkad siya. Biglang tumangkad. Yun po yung naobserbahan ko dyan. Okay. Alam nyo ba kung bakit? Opo. Kasi alam nyo, ang Ultra Boost kasi pag pumatak po sa lupa, kinakain po yan ng mga microbes. So yung mga mikrobyo ang gumawa noon. Kasi hindi siya artificial na tawag dito, yung halaman lang ang titirahin, kundi lupa po yung inaayos. Ayan, ngayon, sa observation nyo po, malaki ang aanihin ito. Malaki naman po siguro, sir, at maganda naman po yung kanya. Yung hinog niya hanggang kan naman siya. Okay. Mahaba, bintog na bintog, Bintog na bintog po siya. Hindi. Ayan. Ano po yung nito? Ano yung variety na tinanim nyo dito, Sir Villamor? SL9 Ano po yun? hybrid. Hybrid yun. Yes. Sa kanang SL Agritech. Pagdating ko sa peste, napansin nyo po, marami bang pesteng lumapit o hindi nakalapit? Parang controlled ang Controlled siya. Yeah. So yun po yung isa sa epek na parang ayaw ng mga peste kapag ka may Ultra Boost. Nung naglagay ho kayo ng dosage sa isang knapsack, ilan po ang nilagay nyo? Ilang ml? 160 ml, sir. Okay. Isang 16 liter. So parang isang sardinas. Parang ganun. Parang gano'n naging sukat nyo. Yung po kasi yung kagandahan ng Ultra Boost. Pagka kayo ay nag-pesticide, pwede nyong isabay. Naglagay din kayo ng herbicide. Nung una pa lang yun. Nung una pa lang yun, Yun nga yung kagandahan dito kasi hindi nalalaki yung labor natin dahil ito yung product na pwedeng isabay sa lahat ng chemical-based na inputs sa agriculture. Hindi kasi siya maselan. Kaya ang good news po sa mga farmers, hindi ka na yung maraming application. Compare doon sa ibang mga inputs na maselan, bawal mapatakan ng kahit konting chemical lang at bawal isabay sa fertilizer. Kagaya nga dyan sa gitna, yung ani nung nakarang Sabado, Okay. nakarang Biyernes, dati yan, 120, 130, 1.4 hectares. Oo. Ngayon, nung nag-ani kami nung Biyernes, nakakang kami ng 186 100? bags. Na-apply nyo na Ultra Boost? Yes. So meaning from 120 kabans, hybrid po yun eh. Anong breed? SL9. Okay. Yeah. From 120, nung hindi kayo naglalagay ng Ultra Boost, nung naglagay ko lang ng Ultra Boost, ilan po naging ani? 186. 186. Wow! Ang laki ng difference noon. So, bawing-bawi. Kung gumastos ka man ng pagbili mo ng Ultra Boost, bawing-bawi naman sa ani mo.
Ang maganda po kasi sa Ultra Boost, habang naglalagay po tayo sa lupa ng Ultra Boost, binabalik po sa natural state ang lupa. Kaya pataba po siya ng pataba, ng pataba, ng pataba. Kaya sa susunod yung ani, mapapansin nyo po, pataas siya ng pataas, tapos yung input nyo ay papakaramdaman nyo na lang. Basta ang rules, 50% reduction hanggat maaari ng fertilizer at ng pesticide. Sabay lang ang Ultra Boost. Ito po bang 3.6 na to na hectares, na-applyan nyo lahat ng Ultra Boost? Yeah. Okay. So usually po, noong hindi kayo nag-a-apply ng Ultra Boost, ilan ang naaanin nyo sa 3.6? Nasa 400 plus lang. 400 plus. Okay. So sa tingin nyo po, sa observation nyo po, kasi mamaya aanihin na to, sa ngayon pa lang po, tansya nyo, mas tataas siya. Sana nga. Sana nga. So from morning until 6:30 p.m., magdidilim na po, talagang inabot tayo ng gabi kasi sobrang bibigat ng mga butil, tsaka medyo nahirapan yung harvester natin. Ano po yung naging total na bilang? Ilang ka ba ng lahat ng nakuha po? 539 lahat. 539. Yes. Ito po yung mga resulta. So napansin nyo po ba, may difference kaya? Parang nahihirapan ng mga kargador. Mabigat kaya siya? Ano bang sabi nila? Yeah, mabigat yung yung timbang, Palay, yung timbang. ng palay. Yeah. Hindi kagaya ng mga previous nasa mga 48 ganoon. Pero kagaya nung mga doon sa kabila is 9.9 ganoon ang average. So ito, tansya nyo, ganun ang nangyari. Baka may umabot pa ng 60 dyan. Dati yung naging ani nyo dito, mostly sa mga previous years, nasa 400 kabans, Yeah. itong areang ito. Oo. So, meaning po, ngayon lang nangyari yun na naging 539 siya sa matagal na panahon. Yeah. Pero kung mas maaga sana yung mga pagkukan ng Yung Ultra Boost, Ultra Boost, marahil tumaas pa. yun kasi ang gusto ko sana dito. Ang target ko dito is 6 something plus. Okay. So kasi ang nangyari po dito, dahil twice lang na kayo nakapaglagay, partida po yun. Ibig sabihin noon ay yung pinakamababang dosage ang nagamit nyo. So ang nangyari po dyan, in average, 8,834 kilograms per hectare. So, may effect po ba ito sa nangyari? Yes, siyempre meron talaga. Ay, kung ganun din lang, di hawakan nyo na. Mabuhay, Ultra Boost! So, ang last question, gagamitin nyo ulit ito. Yes. So, ang mangyayari nito, magbabasal, side dress, and top dress na kayo. So, mga kapatid, summary lang ha, partida po ito, 3.6 hectares, nataniman po, twice lang nakapaglagay ng Ultra Boost. Hinabol lang po talaga. So as per kay Mr. Villamor, mas maganda nga raw sana kung nakapag full blast siya. So sa susunod, magpo-full blast siya at lalong mas malaki ang ani. So thank you so much. Thank you po sa inyong paggamit ng Ultra Boost. Mabuhay po kayo.